pagbibigay ng oportunidad sa mga katulad namin na mga sektor, mga civil society organization. Kami po mula sa Manila Public School Teachers Association. Sorry po, wala po kaming PowerPoint presentation kasi maski na naka-health break po ngayon ang mga estudyante at public school teachers, nananatili po na kami ay nag-take home din ng napakaraming mga trabaho. Marami po kaming homework ngayon. So, basahin ko lang po yung ilan doon sa aming suri doon. Alright mga kababayan, News That Matters, nagbabalik na naman po dito at ating panonoorin itong ating kababayan na isang teacher. Papakinggan ho natin yung kanyang saloobin at mensahe dito sa ating gobyerno. Ito mga kababayan, huwag na nating patatagalin, pero bagong lahat po niyan, wag ho natin kalimutan i-share, i-like at subscribe nang sa ganun tong video na to na napapanood ng ating mga kababayan dito at sa iba't ibang bansa. Ito na po mga kababayan. Budget natin sa kasalukuyan at ilan po doon sa nais na naming maging bahagi ng ating budget sa kasalukuyan. If I may po. Sa kasalukuyan, 13.7 milyong pamilya ang nabubuhay sa kahirapan at 2.59 milyong mamamayan ang walang trabaho. At isa sa kada 5 pamilya ang dumaranas ng kagutuman sa unang kwarto ng taon. Nakagapos pa rin ang ating mga patakaran sa neoliberal, liberalisasyon sa kalakalan, privatization at pagbubuwis. 50 sa pinakamayayamang Pilipino nagtataglay ngayon ng 4.9 trilyon sa yaman. Ang produksyong agrikultural ay bumagsak sa pinakamababang antas ng paglago sa kasaysayan na nasa 0.8% kada kwarto. Malakihang pangungutang, regresibong pamamaraan ng pagbubuwis at paggugol ng pamahalaan na nakatuon sa pagbabayad utang at mga proyektong pang-infrastruktura na pabor sa interes ng iilan, kapakanan ng nakararami. Sa ganitong pambansang kalagayan, dapat suriin ang panukalang pambansang budget para sa 2026 na umaabot sa 6.793 trilyon. Tama. Inilatag ito sa tema na Agenda for Prosperity, Nurturing Future-Ready Generations. Kasabay nito, 2.01 trilyon ang inilaan para sa pagbabayad utang. Halos katumbas ng pinagsamang budget para sa edukasyon, kalusugan at agrikultura. Pinapakita lamang nito kung paano nakadisenyo ang ating 2026 budget. Ayan po mga kababayan, nakitang-kita nyo yung lawak ng korupsyon nitong ni BBM. Diyos ko, nakakaya po mga kababayan. Samantalang dapat unahin muna nila yung mga paaralan, itong mga public schools natin na para dito sa ating mga estudyante, na kung itong mga estudyanteng na to, na sila ang ating mga future leader ng ating bansa, itong ating mahal na Pangulong BBM, puro pagnanakaw ang ginagawa. Mantakin nyo mga kababayan, Diyos ko. Laki ng laki ng budget pero napupunta lang sa kanila. Noong SONA ng ating Pangulo, sinabi ng ating administrasyong Marcos Jr. na ang panukalang budget para sa 2026 sa ilalim ng temang Agenda for Prosperity, Nurturing Future-Ready Generations to achieve the full potential of the nation, sinabi niya sa kanyang mensahe na nagaganap na umano ang isang mahalagang pagbabago ng direksyon ng pamahalaan mula sa pagtuon sa pandemya tungo sa investing in people, na binibigyang diin ng edukasyon, serbisyong pangkalusugan at proteksyong panlipunan kasabay ng pagpapatuloy ng malawakang infrastruktura. Hindi ko tayo naniniwala dyan sa mga sa SONA ni BBM, mga kababayan. Puro binudol lang po tayo. Nako,
Nakita nyo po mga kababayan, yung binudol nila sa atin. Diyos ko, biruin mo itong si Saldico, napakalaki ng kanyang pera, bilyon. Hindi ma-achieve ng isang congressman yan mga kababayan, yung mga bilyon-bilyon na pera ni Saldico. Kung ka-level niya na, kung ikukumpara mo yung mga international NBA superstars na kung kumikita ay milyon-milyon kada buwan. $25 million mga kababayan, kunwari sila LeBron James, sila Stephen Curry or whatever na yan, yung mga superstar. Ganito ang level ni Saldico mga kababayan. Alam mo kung saan niya nakuha yan? Sa pagnanakaw po. Instead na mapunta dito sa mga paaralan ng ating mga estudyante. Nakita niyo ang yaman ni Saldico mga kababayan? Tignan niyo po ito po. Yan po ang kanyang yaman. Diyos ko, makikita niyo. Biruin mo po yan mga kababayan, which is ma-achieve ba ng congressman yan? So, sobrang dahil, 4.7 billion lahat-lahat. Ito yung mga luxury po to, mga pleasure lang po. Sariling hobby ng congressman na yan, yung bumili ng mga ani niya naman yan mga kababayan. Nakita niyo po mga kababayan ang mga presyo niya, no? 2.67 billion peso. Di galing ho sa nakaw yan lahat-lahat mga kababayan. Dapat ho to makulong talaga. Nakita niyo po. Hindi ho to ma-achieve ng isang government official mga kababayan. Ma-achieve lang ho ito kung galing sa nakaw. Yun po ang katotohanan po niyan. Nakita niyo po 2.7 billion. Oh my goodness. Sobrang galing ho yan sa mga budget na yan. Yung mga pera ni Saldico na ninakaw niyan, which is na maluwag kasi itong ating Pangulo mga kababayan. Kurakot talaga itong administrasyon ni BBM. Nung umupo dito, lahat ng kanyang mga pinangako, wala. Lahat ng kanyang pangako, bigo. Dineklara ang edukasyon bilang pinakamataas na prioridad sa budget. Kalakip ang pamantayan ng UNESCO na maglaan ng 4 to 6% ng gross domestic product. Samantala, nananatiling pinakamalaki ang pondo para sa infrastruktura na umaabot sa 1.5 trilyon para sa programang Build Better More. Kapalit nito, patuloy na bumababa ang alokasyon para sa batayang sektor. 256.5 billion lamang ang inilaan para sa agrikultura at 322 billion para sa kalusugan. Pinagmamalaki ng ating administrasyon na dapat hubugin ang mga henerasyon sa hinaharap at gawing moderno ang sektor ng produksyon. Subalit, malinaw po na salungat dito ang aktual na data. Ang bahagi po ng agrikultura ng pambansang budget ay nasa 4.05 noong 2024 at 3.78% para sa 2026. Pangunahin pa rin po na ang alokasyon ay nakasindig pa rin sa pag-uuna ng pagbabayad utang sa pampolitikang patronahe kaysa tunay na pagpapaunlad ng ating lipunan. 2.01 trilyon, halos 1/4 ng buong budget ang nakalaan para sa pagbabayad ng utang. Diyos ko po, maawa po kayo, BBM. Sa huli, ang budget na ito ay nagbabalat kayo ng kasaganaan, ngunit muling lumilika ng hindi pagkakapantay-pantay. Kaya naman po, nananatiling nakatali ang 6.793 trilyong budget sa mga lumang prioridad. Ayon sa sektor, ganito po ang pagkakahati ng alokasyon. Sa serbisyong panlipunan, 2.314 trilyon o 34% ng budget. Sa serbisyong pang-ekonomiya, 1.868 trilyon nakatuon sa infrastruktura, transportasyon at gawaing pambayan. Pangkalahatang serbisyong publiko, 1.20 hanggang 2 trilyon para sa pamamahala sa gastusing administratibo. Sa depensa naman ay 430.9 bilyon. Sa serbisyo ng utang ay 2.01 trilyon. Nananatiling pinakamalaking alokasyon kapag pinagsama ang budget, ang bayad sa interes at prinsipal. Sana ho ito talaga ang number 1 na makulong tong mga to, yung mga administrasyon ni Marcos, yung mga tatlong mastermind na yan. Kasama ni mga kawatan nilang mga congressman na yan at saka yung mga sino pa, yung mga officials na yan.
dapat po yan talagang i-prioritize na makulong. Kaso itong ombudsman natin, kaso aso din nila, kaya sky is the limit sila, piyesta pa rin sila. Sila pa rin yung bida. Pero tandaan nyo, may hangganan po yung pagnanakaw ninyo at saka yung mga pagbida-bida ninyo. May hangganan ho yan. Hindi ho lahat nasa taas kayo. Weather lang po yan, BBM. Tandaan mo po yan. May time din na darating na pagka dumating yung pag nag-iba ang administrasyon, yari po kayo. Siguradong babalikan po kayo. Hindi, kahit saan kayo mapunta, talagang hindi na ho mananahimik ang mga buhay ninyo. Dahil sa mga pinagnanakaw nyo mga pera ng taong bayan. Dahil dito, na lugmok-lugmok yung bansa natin sa mga utang-utang na yun dahil sa kakagawan ninyo nila Romualdez at Zaldico na nagpakasasa dito. At saka yung mga kakawatan ninyong mga congressman na nagsisip-sip sa inyo, yung mga nakinabang sa inyo. Instead na mapunta dito sa mga estudyante, sa mga taong bayan, dapat talaga nag-ano kayo ng mga, instead na mag-offer kayo ng mga akap-akap na yan, mga tulong dito sa mga financial, sa mga kababayan natin na nasalanta ng mga bagyo, wala ko kayo may bigay dahil pala inubos yung mga budget ng mga taong bayan, mga anak ng tinapaw. Para po sa budget sa edukasyon, sinasabi na 1.2 trilyong alokasyon para sa edukasyon para umano sa pagsunod ng konstitusyon at ang pagkakatugma nito sa UNESCO Education 2030 Framework. Kabilang dito ang 929 bilyon para sa DepEd, Department of Education, isang 18.7% pagtaas mula noong 2025, kasama ang 135 bilyon para sa mga SUCs o State Colleges and Universities, 34 bilyon para sa CHED, at 20.2 bilyon para sa TESDA. Sa unang tingin, maaaring magmukhang malaki, subalit bumabagsak mula sa pinakamataas na prioridad kapag sinuri ng mas malaliman. Pinahayag ni Pangulong Marcos Jr. na natutugunan na ang budget sa edukasyon ang pamantayan na 4 hanggang 6% GDP. Nakabatay ito sa pinagsamang gastusin para sa edukasyon, kabilang ang alokasyon para sa LGUs, Bangsamoro, sa BARM, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, at Special Education Fund. Mga pondong wala sa direktang kontrol ng DepEd at kadalasan ay kulang sa maayos na pananagutan. Kapag sinukat lamang natin ang pambansang paggasta sa pamahalaan, malayong-malayo pa rin ang pondo sa antas na kinakailangan upang maresolba ang malalim na kakulangan sa sistema ng edukasyon. Sa kasalukuyan po, ang panukalang paglikha ng 32,916 na mga bagong posisyon para sa mga guro ay kulang kung ihahambing sa backlog na 150,000 teachers na kinilala mismo ng DepEd. Lalo pa itong magpapalala sa kakulangan ng umiiral na mga suliranin tulad ng multi-grade classes, mataas na pupil-teacher ratio at labis na pagkapagod ng mga guro, lalo na sa malalayong lugar. Kapansin-pansin din ang napakaliit na alokasyon para sa sweldo at miscellaneous personnel and development fund. Taliwas sa sinabi ng ating Pangulo na babayaran na ang overtime work pay o overtime ng mga teachers, zero allocation po ito sa ating proposed budget. Ayan. Pati ba naman tong mga guro na to, BBM, Diyos ko, yung mga overtime nila, sila yung nagtitiis, araw-araw na nagsisikap dito, pumunta sa eskwela, nagpapagod doon para turuan yung mga kabataan, yung mga anak namin, yung mga anak ng buong Pilipino. Ngayon ho, yung mga overtime nila, hindi pati ba naman to, pag diskitahin nyo pa, ino-hold nyo pa. Grabe talaga mga kababayan, no? Ay, pati na lang itong mga overtime, yung mga kakarampot na overtime na yan, ipagdamot mo pa. Samantalang yung mga kawatan mo, may bulto-bulto kung ibigyan mo ng pera, wala kang reklamo sa kanila. Nakabili sila ng mga 2.2 billion ng mga eroplano na yan, mga luxury nila. Samantalang itong mga teacher natin, hindi pinapabayaan mo. Ito yung mga
nagtuturo, humuhubog sa ating mga kabataan para sila yung susunod na leader. Ito po yung kapalit. Maawa ka naman, Diyos ko pa, wala ka na talaga na idulot na maganda rito. Virus na ho talaga yung idinala dito sa bansa natin. Daig pa yung pandemic. Grabe talaga mga kababayan, Diyos ko po, nakakapanlambot, ano? Itong sinarinig natin dito, yung overtime ng mga teacher natin, hindi pa ho nila natatanggap. Talagang grabe Sa education support personnel, nakasaad sa budget ang paglikha ng 10,000 guidance associate positions. Ngunit ito ay isang hakbang lamang kumpara sa napakalaking pangangailangan. 46,000 pampublikong paaralan sa buong bansa at pamantayan na 2 guidance staff bawat paaralan, nangangailangan ang sistema ng hindi bababa sa 92,000 posisyon. Napakahalaga ng tungkulin ng aming mga guidance personnel sa pagbibigay ng suporta sa mental health, pagpapatupad ng child protection policies, at pagtiyak sa holistic na pag-unlad ng mga mag-aaral. Ganun naman, tinutuunan ng panukalang alokasyon, halos 10% lamang ng pangangailangan sa guidance counselors. At hindi pa mga lisensyadong guidance counselors ang mga nasa posisyong ito. Higit pa rito, nananatiling malaki rin ang kakulangan sa mga health professionals tulad ng school nurses at mga dentists. May mga paaralan na wala man lang ganitong serbisyo. Bagay na naglalagay sa panganib sa kalusugan at kapakanan ng libo-libong mga mag-aaral. Wala, talagang zero, sablay ka talaga. Hindi mo talaga ginagampanan yung trabaho mo, talagang lumalabas na talaga yung mga baho mo. Ito hindi na ho tumatagal, habang tumatagal po, lalong lumalabas yung mga kabahuan mo, BBM. Pati ba naman to, pati pa yung mga eskwela na to, hindi man lang na nabibigyan ng mga pondo dahil kulang ho sila ng mga dentist. Yung mga ganyan, yung mga doktor na mag-check sa ating mga estudyante, kulang, wala ka sa diskarte. Talagang paurong ho ang diskarte mo. Ito, mga diskarte mo, puro paninira ng tao, puro ahas ang datingan mo. Yung ito na lang, katulad nito, yung ginawa mo dito kay former president, ikinulong mo, samantalang siya nagpalibing sa tatay mo, wala kang utang na loob talaga. Talaga pabaliktad po yung isip mo. Instead na umangat po tayo, i-guide mo yung mga taong bayan dito para umangat ang ating bansa, lalong nalugmok sa kahirapan po tayo. Wala akong improvement mga kababayan. Out of 10, 0 po to, negative po. Nung narinig ko po itong sinabi ng ating kababayang teacher na to na yung kulang yung mga dentist, wala sa mga school, wala mga nag-asikaso dito sa ating mga estudyante, mga kababayan. Talagang matindi, talamak na talaga. Wala na ho sa focus to talaga, na nag-focus to para magnakaw at ilugmok yung ating bansa. Yan ang finocus niya mula nung naupo sa posisyon, mga kababayan. Dahil dyan, nabuhay ka, dapat sa'yo makulong. Mga silid-aralan. Ang kakulangan ng silid-aralan na tinatayang aabot sa 165,000 ay patuloy na nagtutulak sa mga paaralan na magpatupad ng double o maging triple shifting. Nananatiling kulang din ang alokasyon para sa mga pasilidad sa WASH o Water, Sanitation and Hygiene at elektrifikasyon na naglalagay sa panganib sa kalusugan at kaligtasan ng libo-libong paaralan. Ma'am, wala ho naman talagang pakialam yan si BBM dito sa ating mga eskwelahan at saka dito sa ating mga guro Ang pakialam lang ho yan, ma'am, yung paano kurakutin yung pera na walang ititira para dito sa mga pondo natin. Ang gusto niya malugmok tayo at saka yung bansa natin magkautang-utang. Saka yung pakialam lang yan, ma'am, yung bansa natin malugmok sa utang at wala ko talagang concern yan dito sa ating mga mamamayang Pilipino. Mas gugustuhin po niya na nahihirapan po tayo. Para samantalang sila nagpapakasasa sa mga bilyon-bilyon na pera natin. Yan ang utak ni BBM, mga kababayan. Yung utak niya pailalim na, hindi na talaga papataas. Wala na ho talagang magandang dulot yung kanyang
pagpapat talaga bilang presidente natin dahil wala ho siya sa tamang katinuan na yung imbis na i-guide niya tayo, lalo ho tayong dinadala sa maling direksyon mga kababayan. At yan po nga po yung sinapit ng ating mga guro, wala hong pakialam yan. Kung hindi ho sana mangyayari yan kung talagang nag-focus siya, kung talagang pinagtuunan niya ng pansin yan. Sa panukalang 2026 budget, 4,000 bagong silid lamang, aralan lamang ang nakalaan. Isang patak sa dagat kung ihahambing sa laki ng pangangailangan. Mula 2021 hanggang 2024, 7,267 classrooms ang budgeted at target. Ngunit, 3,597 lamang ang aktual na natapos. Wala pa po sa kalahati ang naisagawa. Sa usapin ng repairs, 10,326 paaralan ang nakapaloob sa plano mula 2022 hanggang 2024. Ngunit, 5,132 lamang ang tunay na naayos. Ayan po mga kababayan, no? Talagang matindi yung kabalbalan netong si BBM. Tapos nakakaya na talaga, hindi na ho natin matiis at hindi ko na rin talaga matiis sa pakinggan nito yung mga sinasabing katotohanan ng ating mahal na kababayang teacher na to. Dahil tong kabalbalan nito, at maraming salamat po ma'am dahil nga isiniwalat mo po yan para lalong lumabas tong baho ni BBM at saka dapat talaga dito pa lang sa video na to mag-resign na siya kung talagang meron siyang prinsipyo. Pinapairal niya yung kakapalan ng makaawa ho siya na pinapalabas pa niya na magsama-sama ho tayo kesa mag-aaway-away tayo. Sino ba naman ang matutuwa sa pinagagawa mo, BBM? Diyos ko po. Kaya mga kababayan, wag ho tayo magpapaniwala sa mga kawatan na to, mga mambubudol na to ha. Pero wag ho tayo mag-alala ha. Balang may darating din yung oras nila. Makukulong din tong mga to. Kaya pagdating ng susunod na administrasyon, nako magsitago na ho kayo dahil hahantingin po kayo ng ating susunod na Pangulo. Na itong walang iba, kundi wala na hong makakatalo dito na alam na natin na itong si VP Inday Sara yung nababagay dito na i-lead yung bansa natin. Wala na hong iba, kundi kesa naman mo mapunta sa mga kawatan na yan, dito na lang po tayo kay Inday Sara. Which is may puso, may malasakit dito sa ating mga kababayang Pilipino. At number 1 po yung pinapriority niya, yung mga eskwelahan, yung mga mahal na mahal ho yan ni Vice President Inday Sara, yung mga estudyante, yung mga guro, lahat ho ng mga ahensya ng bayan talagang hawakan po niya. At kundi magkakaroon po ng balance dito sa gobyerno natin kapag si Madam Sara yung naupo. Kaya ho mga kababayan, wag ho tayong magpapabudol dyan kay BBM, wag ho tayong maniniwala kahit anong sabihin niya. Dahil itong bansa natin, nilugmok niya sa kahirapan. O hanggang dito na lang ho tayo mga kababayan. Maraming salamat po dito sa panonood nyo sa video na to. Huwag nyo kalimutan i-share, i-like at subscribe nang sa ganun napapanood dito ng ating mga kababayan dito at sa iba't ibang bansa yung mga kabalbalan na ginawa ni BBM. Maraming salamat po. News that matters and God bless.